Nay. She's not feeling well siguro, no? So please pray po. At saka si Nanay Linda, wala din. Okay, si Brother Michael lang, andito, no? Medyo masama ang pakiramdam din ni Nanay Linda. No? Na-miss natin Nanay Linda. Please pray sa ating mga elderly, no? Yung mga senior natin, isama niyo po sa prayer. Alright, so Ma'am Joy, pakitik charge po sa ating bisita, si Ma'am Jana, okay? So, pakitik charge po, okay? Para masira po ng gospel. Pwede kayo dito sa middle room. Alright, sige po, para, alright. Okay, yung bisita niya, no, doon po, para makiter. Alright, tayong lahat, please. Okay, shall we all stand? And again, let's come to the Lord in prayer muna. Let's pray. Dear God and gracious and loving Father, we thank you this afternoon. We thank you, Lord, sa convener. We thank you, Lord, sa sweet fellowship that we have this morning. And also, Lord, encouragement from your word. And thank you also, Lord, for the young people's fellowship. Salamat po, Lord, sa time. Nag-enjoy sila with fellow young people. Sana enjoy nila, Lord, ang kanilang pagka-young people habang bata pa. And I pray na sa kanilang young age ay kasama din kayo, Panginoon, na Lord, maka-serve sila while they are still young. And I pray na tulungan niyo rin si Roxanne na masamang pakiramdam. Sana, Lord, gumaling po siya at ano mang problema sa kanyang katawan, sana, Lord, ay ma-diagnose at kung may dapat siyang inumin at iwasan, sana po, Lord, maiwasan para ma-maintain niya ang kanyang health at at the same time, Lord, maka-serve po siya sa inyo. And thank you this afternoon sa opportunity, Father, we can study together with your word. Once again, I pray for your wisdom na ibigay niyo po sa iyong servant. In Christ's name I pray. Amen and amen. Alright? Pwede ko pang ma-request ang ating whiteboard kasi di po ako mag-ano ngayon sa ating di po ako magamit ang ating tawag nito, ating multimedia or screen. Instead, sulat lang muna ako ngayong hapon po. Okay? Brother Michael, pwede ba? Pakilagay yung ating Brad, stand po dito. Yan na lang ba, yung pulpit stand natin. Nagamit. Yan na lang. Yan na lang, Brad. Okay lang yan. Yan na lang. Now, this afternoon, ating i-continue ang ating series study. Dito na, idala niya, no? About the four gospel. Okay? Four gospel. Okay, the first gospel is the gospel of the kingdom. Okay? And then, the second one, okay, the gospel of the grace of God. The grace of God. And then, ang pangatlo, tinawag siyang another gospel. Another gospel. At ang panghuli, pang-apat, itawag siya na everlasting gospel. Okay? Everlasting gospel. Okay, so isa-isahin po natin dito po. Now, spokesman, okay, key po ito. Mga spokesman, sino po ang mga messenger dito? Okay, first, dito po sa Gospel of the Kingdom, tatlo po dito ang spokesman or yung mga messenger. Okay, first, we have John
the Baptist. John the Baptist. Okay? Also, of course, Jesus Christ. Sila po yun dito. And then, pangatlo is the 12 apostles. The 12 apostles. So, ito po sila ang mga messenger. Now, na-under po sila sa gospel of the kingdom. Now, so ito po. Okay? So, ito po ang timeline natin. So, dito po sila. Dito po ito sila nabilong. Okay? Before the cross. So, ang gospel dito, okay, before the cross is gospel of the kingdom. So, tatlo po ang messenger, John the Baptist, Jesus Christ, 12 apostles. So, the same lang po ang kanilang message. O later on, iano po natin yan. Okay, now dito sa gospel of the grace of God. Okay, walang iba, isa lang po ang spokesman. Walang iba si Apostle Paul. Okay? Si Apostle Paul. Now, let's look at Acts 20:24. Okay, Acts 20, verse number 24. Acts 20, verse number 24. All right. Acts 20, verse number 24. According sa verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, take note, and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Ano ang ministry na receive ni Paul? To testify the gospel of the grace of God. So siya po ang una po na naka-receive ng gospel. Siya po ang only minister. Take note, Brad, sa gospel of the grace of God. Another verse, okay, Romans 1:16. Romans 1:16. Anong pangsabi sa Romans 1:16? Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So take note, for I am not ashamed of the gospel of Christ. So nakita po natin yon gospel of Christ na na-mention po, mga kapatid. Okay. Next na ating makita, ano pa? Okay. Look at chapter 2, verse 16. The same lang, Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Dito naman, gigamit ni Paul, my gospel, kasi sa kanya lang po, gi-entrust, yun po yung gospel. Okay? So si Apostle Paul lang, take note, wala na pong ibang minister, wala na pong ibang spokesman sa gospel of the grace of God, only Apostle Paul. Amen? Okay, now, another gospel. Sino kaya ang mga minister ng another gospel? Dito, John the Baptist, Jesus Christ, 12 apostles. Gospel of the grace, Apostle Paul. O dito kaya sa another gospel. Sino kaya dito, Brad? Okay. Sige, basahin po natin. Basahin natin. 2 Corinthians 11:4. 11:4. 2 Corinthians chapter 11, verse number 4. Okay, tandaan po natin ito kasi para magkaroon tayo ng idea. Para tanungin tayo, sino po ba ang mga ministers? Every gospel, sino ang mga ministers? Meron tayong masasagot. 11:4. Okay. 2 Corinthians 11:4, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached,
Or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Now take note, meron pong dimension dito na another Jesus, next, another spirit, at ang ikatatlong another, what? Gospel. So tatlo po, may another Jesus, may another spirit, dimension si Paul, at ang pangatlong another is another gospel. Now let's go to Galatians 1:6. Galatians 1, chapter 1, verse number 6. Galatians chapter 1, verse number 6. Galatians 1, verse number 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So si Paul, meron siyang worry na someday, itong mga Christian, ma-remove sila sa totoong gospel at matangay sila, madala sila sa another gospel. Ano po ang description? Ano po ang karakter ng another gospel? Tignan. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you, that would pervert the gospel of Christ. Okay, gospel of Christ. So, i-pervert nila ang gospel of Christ. Verse 8, but though we, sabi ni Paul, ako man o kami, or an angel from heaven, anghel galing sa langit, preach any other gospel, mag-preach ng any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Alright. So another gospel na mention ni Apostle Paul. And balik po tayo doon mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 11. Balik tayo. 2 Corinthians chapter 11 verse number 14. Verse number 14. Okay. 2 Corinthians chapter 11, 14 and 15. Ready? Read. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Now, based sa ating mga binasang verses, anong klaseng ministers? Hello, dyan ba tayo? Kuha natin? So, madali lang. Yun. Ministers of Satan. So, si Satan pala, meron din siyang minister. Mga preacher, mga pastor. Nagkatawag na pastor, pero ang kanilang gospel, another gospel. I-twist nila ang gospel na totoo. So sabi ni Jesus Christ, ang binasa, sabi niya dito, sa transform the ministers of righteousness. Para silang minister din in righteousness. But in reality, hindi totoo. I-twist pala nila ang totoong gospel. Okay? So isa-isahin natin ito, mga kapatid. Dito po, last tayo. Pang-apat na gospel. John the Baptist, Jesus Christ, Apostle Paul, o 12 Apostles, Gospel of the Kingdom. Gospel of the Grace of God, Apostle Paul. Another gospel, ministers of Satan, mga piki niya na mga ministers. At dito po mga kapatid, sino naman ang messenger sa everlasting gospel? Alright, now let's go to Revelation 14, 6 and 7. Revelation. Para importante ito para malaman natin. Meron kayong maisagot kung magtanong sa everlasting gospel. Pang-apat. Chapter 14. Chapter number 14. Revelation, chapter number 14, verse 6 and 7. 14, verse 6 and 7. Okay, let us read. Ready? Go!
And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and every nation, kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters. So sino? Sino ang nagbigay? Sino ang mag-ano, Brad? Angels from heaven. So angels from heaven. Ang mga minister dito, angels from heaven. Plus, mga kapatid, alam niyo po, kasama dito ang 144,000. Bawat tribe, 12,000. Bawat tribe, 12,000. Bawat tribe ni Levi, 12,000. Tribe ni Judah, 12,000. Tribe ni Naphtali, 12,000. Tribe ni Benjamin, 12,000. Total, 12 times 12, 144. So sila po rin mga kapatid, kasama sa angel, at kailan ito mangyari? Sa tribulation period. So kahit sa tribulation, may mga preacher pa. Pero ito lahat, patayin itong 144,000. After sila mag-preach, mamatay ito. Patayin ito sila mga kapatid. So sila yung magiging preacher during kay Antichrist, during tribulation period. Oo. So si Lord, mga kapatid, in every dispensation, meron pa talaga siyang ipapadalang preacher. Kasi gusto talaga ni Lord masave ang tao. Kahit sa last, mga kapatid, kahit sa last, hindi yung nadala sa rapture, yung naiwan dito, sila yung mag-undergo po ng tribulation period. Pero magpapadala pa rin si Lord ng mga angels para mag-preach. Tanawagan dito, everlasting gospel eh. Angel mag-preach, tapos 144,000. So maraming preacher. So meron pa rin masave kahit sa tribulation period. So, next Sunday, bigyan ko kayo ng verse 144,000. Now take note, itong gospel of the kingdom, dito. Okay, rapture. Gospel of the grace, at saka another gospel na bilong dito. Dito po siya nabilong after the cross. Okay? Itong dalawa, gospel of the grace of God and another gospel dito po. Before po sa rapture. Ang everlasting gospel dito po mangyayari. Itong everlasting gospel dito po siya sa tribulation period. Okay? So klaro? So saan natin ilalagay ang gospel? Saan ang gospel para sa atin? Before the cross, after the rapture. Amen? So dito tayo. Ang ating gospel para sa atin ngayon, itong gospel of the grace of God. At dito tayo. Dito po siya nabilong, mga kapatid. After the cross. Tapos, dalawa po ang na-cover niya. Ito din po, another gospel, dito din po, church age ang tawag. Church age sa ating panahon ngayon. Okay? So, di mo pwedeng ilagay ang gospel of the grace of God dito sa tribulation period. Otherwise, matawag na siyang another gospel. Pag ang gospel of the grace of God, ilagay mo dito, matawag din siyang another gospel. Kasi hindi siya tama, hindi siya sakto. So dapat may proper siya na lugar kung saan mo ilalagay ang gospel. So bawat dispensation, may kaakibat po siya na gospel, mga kapatid. Alright, now, ngayong hapon, pag-usapan natin, ano naman ang salvation bawat gospel? Amen? May gospel dito, anong paraan masave sila? May gospel dito sa grace of God, anong paraan masave? Merong gospel sa another gospel. Itong another gospel, wala na talagang salvation yan. Kasi another gospel nga eh. Ministers of Satan. So bali tatlo lang, ka-gospel ang ating studyhan, ano ang salvation nila? Ang gospel ba dito sa kingdom, disimba na ang salvation sa gospel of the grace of God. Tapos, ang gospel of the kingdom, disimba sila ng gospel sa tribulation period. Hello, amen? So, yun ang ating isa-isahin, Brad. Para at least magkaroon tayo idea. Kaya in every gospel, mayroong mang salvation. So, pag-studyhan natin, anong paraan sa kaligtasan nila? Okay? So, yun po mga kapatid.
ano natin. Now, okay, dito, sayin natin, ang gospel of the grace of, gospel of the kingdom. Okay. Gospel of the kingdom. Ano ang salvation nila? Of course, mga kapatid. Okay. Ang salvation dito, okay, faith, yan. Faith along with works. Take note, faith along with works. Faith kasama ang works. Okay. So, ano po ang ating number 1. Ano ang faith nila? Anong dapat nilang gawin? Ano sila mag-believe? Okay, dalawang bagay mag-believe sila. Christ, si Jesus Christ, ano dapat? They must believe that Christ, number 1, is the King. Kasi nga, kingdom sila eh. Gi-interrogate si Jesus Christ, are you the King? Ikaw ba yung King? Ikaw ba, you claim na ikaw ang King? Gi-interrogate siya ni Pilate. Oh, thou sayest thou. Sabi ni Paul, sinabi mo. So dapat, i-declare nila ang mga Jew, ang mga Israelite, dapat mag-believe sila that Christ is the King. Pangalawa, Christ is, okay, what? Pangalawa, Christ is the Messiah. So dapat maniwala sila na si Kristo ang Messiah. Si Kristo ang kanilang Savior. Wala nang iba na pinadala, ibigay sa kanila para maging Savior ng Israel, but Jesus Christ. Pero ang ginawa nila, gi-reject nila eh. Until now, hindi sila naniwala si Jesus Christ Messiah. Galit nga sila eh, kaya pinapatay nila. Kasi ayaw nilang matanggap. So faith, mga kapatid, believing Christ is the King and Christ is the Messiah. Alright. So, bali, letter A. Letter B, nating makita, pangalawa, keeping the law to what? To obtain eternal life. So di lang po enough, Brad, mag-believe sila. Kundi, dapat i-keep nila ang law para magkaroon sila ng eternal life. Okay. Basahin natin ang mga verses. Look at Mark chapter 10. Mark chapter number 10. Mark chapter number 10. Look at verse number 17. Mark chapter 10, verse number 17. Look at verse 17. May lumapit kay Jesus Christ. And when he was gone forth into the way, there came one running, may tao, lumapit sa kanya, nagmamadali, tumatakbo, and nag-kneel down, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? So, nagtanong yung tao, paano daw niya ma-obtain yung eternal life? Anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? Verse 18, And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Okay. Thou knowest the commandments. Alam mo ba ang batas? Ano ang batas? Batas ni Moses. Nag-refer siya sa batas. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy fathers and mothers. Now, specifically, ano ito? Ito gipang mention ba?
Ten Commandments. Sino ang author ng Ten Commandments? Si Moses. So, gikot ni Jesus ang Ten Commandments. Gusto mo magkaroon ng eternal life? Tandaan mo ang batas. Anong sinabi sa batas? Okay? Sabi niya, do not commit adultery, do not kill, do not steal. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come, take up thy cross, and follow me. So dito, makita natin, gi-emphasize ni Jesus Christ ang law, tapos ano pa ang gidagdag ni Jesus Christ? Good works, yapon, verse number 21. Anong dapat gawin niya, Brad? Itong tao na nagtanong. Sabi niya, Lord, sinunod ko yan lahat. Hindi ako nag-adultery, hindi ako nagnakaw, hindi ako, ano pa? Hindi ako nag-defraud, I honor my father and my mother. Okay, sabi Jesus Christ, okay, observant ka pala, okay, keeper ka pala, okay, ito ang kulang sa'yo. Alis ka, sabi niya, at ibinta mo yung ari-arian mo, at ibigay mo sa mga poor para magkaroon ka ng treasure doon po sa langit. So ano yan? Good works pa rin. Amen? Ibinta mo para magkaroon ka ng treasure sa langit. So wala sinabi ni Jesus Christ, mag-believe ka sa gospel. Mag-believe ka sa aking gagawin doon sa cross. Wala niya sinabi. Kundi, gi-emphasize niya, follow the rules, follow the law. At ito pa yung gawin mo. Dagdagan pa niya, okay, go and give to the poor, mga kapatid. Okay? Now, another thing, ating makita. Another verse pa, ating makita. Luke chapter number 10. All right. Luke chapter number 10. Anong sabi sa Luke chapter number 10? Okay, verse number 26. Luke chapter 10, verse 26. Verse number 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? The same question kanina. Ang question niya, how to inherit eternal life? The same ngayon, ang tanong niya, Brad, paano magkaroon ng eternal life? Take note ha, eternal life ang tanong niya. So meaning, sa kaluluwa talaga niya. Verse 26, anong sagot ni Jesus Christ? He said unto him, What is written in the law? Ano bang nakasulat sa batas? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Anong sagot ng taong ito? Mahalin mo ang Diyos sa buong puso mo, sa buong kaluluwa mo, sa buong lakas mo, at sa buong isipan mo, at mahalin mo ang iyong kapitbahay katulad ng sarili mo. Anong sagot ni Jesus Christ 28? And he said unto him, Thou hast answered right. Tama yung sagot mo. Amen? Anong sunod? Tingnan nyo. Anong sagot? Next word na sinabi ni Jesus Christ. This do, and thou shalt live. Notice the word, this do. Gawin mo yan. Yung batas na yan, sundin mo. Ipagpatuloy mo, and thou shalt live. So maliwanag dito sa mga verses ating binasa, na good works, kasama ang good works, kasama ang works. Hindi lang po enough, Brad, na mag-believe sila kay Jesus Christ as Messiah and King, but also they were to keep the law to obtain eternal life. Take note, but how to inherit eternal life? Ang tanong niya. So, hindi gibali ni Jesus Christ, hindi mali yan. Hindi na kayo sakop ni Moses. No, tandaan natin, pinanganak si Jesus Christ during the law. Okay? Namuhay siya during the law. Kaya nag-practice siya kasi Hudyo siya.
At mga kapatid, before the cross ito. So siya mismo nag-utos na sundin ang batas. Kaya kung suriin mong Bible, si Jesus Christ may pagkasabadista. Kasi law keeper siya. Oh, sabi niya, I come not to, ano Brad? Break the law, but to fulfill the law. O ay kung nagkaridiri, para gubaon ang batas, ang balaod ni Moses, but to fulfill. Oh, so makita natin, gi-fulfill. Siya mismo, mga kapatid. So, keeping the law to obtain eternal life. So, dapat i-observe nila. I-observe nila ang batas, mga kapatid. So, sundo nila. Okay, kung ano ang hiyambal sa batas, dapat i-observe nila, i-comply nila, mga kapatid. Okay, what else? Okay. Next. Oh, ano pa? Repentance and water baptism. Okay. Repentance at water baptism. So tandaan natin dito tayo sa gospel of the kingdom. Okay? Ginatalakay natin kung ano yung salvation paraan nila para magkaroon sila ng eternal life before the cross, no? Panahon ni Jesus Christ at 12 apostles. Believing Christ as the King, believing Christ as the Messiah, keeping the law to obtain eternal life, and next, repentance and water baptism. Tingnan nyo, anong preaching ni John the Baptist? Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Tingnan nyo po, ano ang preaching ni Apostle, ni John the Baptist? Chapter number 3. Verses 1 and 2. All ladies, ready? Go. Okay. So ano ang kanyang repentance. Ang kanyang preaching, repentance. All right, verse 11, ladies, ready go. Okay. So dito po sa ating binasa, dalawang klase ng baptism. Baptism of water and baptism of fire. Si John the Baptist, magbaptize siya ng water of repentance. But meron daw darating sa kanya, higit pa sa kanya, na magbaptize ng Holy Ghost at magbaptize ng fire. Sino yung tinutukoy niya? Jesus Christ. So si Jesus Christ, baptizer ng Holy Ghost at magbaptize din siya ng fire. Now take note, maraming baptism sa Bible. Hindi lang po water baptism. In fact, kung na-studihan mo ang Bible, mayroong 11 kinds of baptism. Na na-mention ang Bible, 11 kinds of baptism. So ito kay John daw, ang kanyang message, repentance plus water baptism. Kaya gitawag siyang John the Baptist kasi ang kanyang main function is to baptize. Isa sa kanyang identity, to baptize people. And then, the message of repentance. So, inseparable po, repentance, kasi sila, itong mga Israelite, mag-repent sila. Ano ang dapat nilang i-repent? Ano gani ba ang meaning sa repentance? Dili pag hinulsol sa sala, ha? Hindi turning away of sin. Okay, changing, a change of mind, and a change of heart, acknowledging the truth. Okay, ano ang kanilang i-repent? I-repent nila na dapat mag-change ilang mind na kilalaho nila si Jesus Christ the King. Yun ang gustong emphasize na John the Baptist kasi nga gireject nila eh. Hindi sila naniniwala si Jesus Christ King, hindi sila naniniwala si Jesus Christ ang Messiah. Kaya sa preaching ni John, repent and be baptized. Mag-repent sila at magpabaptize in order for them ma-save sila. Ang mga Hudyo. Hello? Kuha natin mga kapatid. So ano natin? Ano pa? Okay. Ano pa? Chapter 2, verse number 8. Chapter 2, Matthew pa rin. Okay. Matthew chapter 2, look at verse
All right. Okay. Verse number 8. Chapter 3 pala. Verse kanina 2. And verse number 8, chapter 3. Verse number 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Oh, diyan pa rin ang repentance. Kasama talaga, paulit-ulit po sa preaching ni John the Baptist, may repentance. Okay, another verse, Mark 1:4. Mark chapter 1, verse 4. Mark 1:4. Mark chapter 1, verse number 4. Mga lalaki, please. Okay, lahat na lalaki, basa. Verse number 4, chapter 1, verse 4. Ready, go. Okay, take note. Ano ang content ng kanyang preaching? Baptism of repentance for the remission of sins. So, kailangan sila, Brad, mag-repent, tapos magpabaptize para po mapatawad ang kanilang kasalanan. No? For the remission. Anong remission? Para mapasaylo ang iyong kasalanan. So, maliwanag ba kasama sa ang ni John the Baptist? Okay? Ang kanyang content o message is the baptism of repentance for the remission of sins. Okay, next. Let's go to Jesus Christ. Okay, let's go to Jesus Christ. Okay, tingnan nyo po. Look at verse number 14. Diyan lang din. Oh, Mark 1:15. 1:15. Verse 14. Now after that, John was put in prison. Jesus came into Galilee, preaching the kingdom or preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So, andyan din yung repent, mga kapatid. No? Kasama rin kay Jesus Christ. Okay, balikan natin yan later on. Luke 24:47. Luke 24:47. Luke 24, Luke 24, verse number 47. 47. All right. Verse 47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name. Kaninong name? Jesus Christ. Among all nations. Take note, among all nations. Beginning at Jerusalem. So, Jesus Christ pa rin ito, mga kapatid. No? Repentance and remission. Preach the kingdom. Okay, preach in His name among all nations. And last verse, Matthew 4:23. Matthew 4, verse number 23. Matthew chapter 4, verse number 23. Matthew chapter number 4, verse number 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing and all manner of sickness and all manner of disease among the people. All right. So, dito mga kapatid, no? Si Jesus Christ, kasama pa rin repentance and water baptism. O repentance, more on repentance kay Jesus Christ. Kay John the Baptist, repentance and water baptism. Next, apostles. 12 apostles. Acts 2:38. Oh. Acts 2:38. Acts chapter 2 naman tayo. Acts chapter 2, verse number 38. So maliwanag, si Peter po dito ang nag-preach. 38, ready, go. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you
in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. Underline the word, repent and be baptized. So, dyan pa rin, no? Repent and be baptized. Water baptism. Next, of course, ang very famous, mga kapatid, Mark 16:16. Oh, Mark 16:16. Okay. Mark 16:16. Okay, let's read. Once again, ready, go. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So maliwanag, no? Sabi dito, verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Ang gospel po dito is gospel of the kingdom. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, maliwanag, no, sa ating mga verses na binasa, John the Baptist, may repentance. Jesus Christ, may repentance. John, apostles, may repentance at water baptism. And then pang-apat, kasama pa sa salvation nila, mga kapatid. Ano pa? Part pa sa gospel of the kingdom. Healing the sick. Healing the sick. May mga healing sila. Matthew 4:23. Matthew chapter 4, verse number 3. Matthew chapter 4, verse number 3. Matthew 4:23. Matthew 4, verse number 23. 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Sabi sa 17 kanina, diyan sa 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, Mark 16:18. Mark 16, verse 18. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So part po sa gospel of the kingdom, mga kapatid, yung tinatawag signs and wonders. Signs and wonders. May mga healing sila. May mga wonders. Kung makainom sila, sabi nila, makainom sila ng mga deadly thing, hindi sila ma-hurt, hindi sila mamatay. Okay? Kung sila po'y kagatin ng serpents, hindi din sila mamatay. Okay, sign po yan sa kanila na sila po ay mga apostle at, of course, part sa kanilang power na binigay ng Diyos. Okay? Now, may nagtanong, Pastor, hindi ba kayo naniniwala na ang baptism part ng kaligtasan? Naniniwala. Kasi nasa Bible. Amen? Hindi natin pwede ba? Ang sagot, naniniwala. Kasi pag sinabi mo, ay hindi kami naniniwala kasi ano? Sabi niya, paano kung nabasa ko litra for litra na ang baptism kasama para maligtas? Ang motoo at magpabaptize, maligtas. Aminin mo ba, natalo ka na? May mga ganong tao. Kaya di ta pwede magsabi na, ay hindi ako naniniwala kasi verbally, nasa Bible talaga, litra for litra mabasa mo. So sabihin natin, yes, naniniwala ako kaya nasa Bible. Pero ang tanong mo ba, pero saan yan na panahon? Applicable ba yan sa ating panahon o sa unang panahon? Kailan ba yan dapat i-apply? Before the cross or after the cross? Doon tayo dapat ba? Ganun ang sagot natin. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi na yan, hindi yan pwede kaya wala sa Bible. Ay hindi, nabasa nga eh. Amen? Bakit si Kibuloy, kingdom ang tawag? Kasi nasa Bible. Pero ang tawag doon, Brad,
Diyan pa tayo? Ang tawag diyan, misplaced, truth. Truth siya, pero na-misplace. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi yan truth. Kaya ang kingdom, truth mo yan, nasa Bible. Hello, amen? Na-misplace lang, hindi nalagay sa tamang panahon, sa tamang lugar kung saan siya dapat. So, ganun din. Kaya, mga kapatid, kaya nga, mayroong mga churches ngayon, lalo ng Pentecostal, kasama sa kanila, ang baptism required sa kanila, kasi pag di ka na-baptize, di ka ma-save. That is true. Pero hindi na yan sa ating panahon ngayon. Kasi after the cross na tayo. That salvation, that is before the cross. Hello, maliwanag? So mga kapatid, kung titingnan mo, ang gospel of the kingdom, maraming requirements. They have to believe, hello, amen? That Christ is the King. They were required to believe that Jesus Christ is the Messiah. Ano pa, pangalawa? They have to keep the law of Moses to inherit eternal life. And then, meron pang repentance and water baptism. That's why, ang salvation dito, hello? Ano, Brad? Take note, faith along with works. Kaya mali po sabihin sa isang pastor na ang kaligtasan mula noong una hanggang sa ating panahon, the same lang. Mga kapatid, di ka nag-aral ng Bible mo. Never ba na maging the same? Dito pa lang sa Jesus Christ, walang gospel dyan. Walang nag-preach ng gospel of the cross. Walang nag-preach ng gospel of the Lord Jesus Christ, the death, the burial, and resurrection para marluwas, para masave sila. Wala ka makitang isang verse. Kasi iba ang gospel sa kanilang panahon. Before the cross. The gospel is at hand. The kingdom of heaven is at hand. The kingdom of God is at hand. Yun kanila mga kapatid. Alright? So, tandaan natin, iba dito sa panahon before the cross. Take note. Okay? Before the cross, mga kapatid, yan po. Okay? John the Baptist, Jesus Christ, 12 apostles. Ang tawag sa kanila, Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom ang kanilang gi-preach. Gospel of the Kingdom. Iyon ang kanilang paulit-ulit, mga kapatid. Now, okay, of course, sa atin ngayon, mga kapatid. Okay, now, wala na pala. Okay, number 2. Okay, number 2 na tayo. So sa atin ngayon, hindi na required ang baptism. Ang baptism sa atin ngayon, identity. Okay, identity. Sa gospel, symbol of the gospel. Okay, now, sige, i-ano natin. Okay, second gospel, gospel of the grace of God. So ating binasa kanina, ang gospel of the grace of God. Walang iba, si Apostle Paul, ang ating Now, ano ang kanyang gospel? Of course, 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Okay, ito yung pinaka-exact mga kapatid na description po. Okay, verse 1 to 4. Anong sabi ni Paul? 1 Corinthians chapter number 15, verse 1, 2, 3, and 4. Moreover, brethren, I declare unto you, take note, the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So ano ang na-receive ni Paul? Ano ang gi-declare ni Paul? The gospel. Ano ang kanyang gi-preach? The gospel na kanyang na-receive at nag-stand. Verse 2, by which also ye are saved. So take note, na-save na po sila, past tense na. Hindi na ma-save pa lang. Sinabihan ni Paul na ang gospel, ebanghelyo na nakaligtas sa inyo, na siya ding aking natanggap. Sabi niya, which ye are also, are ye saved, if ye keep in memory. Kung tinatandaan ninyo, sa inyong memory, meron kayong natandaan. What I preach unto you, kung ano yung gi-preach ko sa inyo, at sabi ni Paul, may dilema. Unless, sabi ni Paul, ye have believed in vain. Unless kung naniniwala ka ng walang kabuluhan.
So meron palang believe, may faith na walang kabuluhan. Alright? You have believed in vain. So dapat ang gospel, matandaan natin sa ating memory. Verse number 3, For I delivered unto you. First of all, that which I also received. Gitanggap din ni Paul ang gospel na yan. Sabi niya, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day, according to the scriptures. So, notice the word, according to the scriptures. So, ang gospel ni Paul, na kanyang gi-preach, or good news mga kapatid, ano? So, Jesus Christ, no? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Now, paano? No? Anong salvation, mga kapatid? Believing, alright, the gospel and the sufficient, notice the word, sufficient and finished work of Jesus Christ. So ano ang salvation natin ngayon mga kapatid? Believing the gospel and the sufficient and finished work of Jesus Christ on the cross. Hello, amen? So malayo mga kapatid, compare sa gospel of the kingdom, napakalayo. Kaya ang ating salvation ngayon, mag-believe ka lang sa ginawa ni Jesus Christ. How that Christ died for our sins, how that Christ, He was buried, and that Jesus Christ rose again on the third day according to the scripture. So sa ating panahon, napakasimple po ang gospel. Ito lang ang ating panampalatayanan. Dito tayo, mga kapatid, take note, finished and sufficient. Kasi pwede kang mag-believe pero hindi pa sufficient. Kaya yung iba, mag-believe na pastor pero magpabaptize. Dili sufficient. Kaya may work ka kasama eh. Pero magsabi ka na finished and sufficient, wala ka nang idagdag. Kasi ang work lang ni Jesus Christ. Kaya kung magsabi ka, mag-pray pastor tapos maghidolsol, wala dagdag. Di na sufficient. Mag-believe sa gospel pastor, pero mag-confess muna tayo. Di na sufficient. Kaya may part ka na eh. Take note, 100% Christ, mga kapatid, cross. Man, mga kapatid, ang tao mga kapatid, okay, ito yung tao, ang tao, 0%. Ito, 100%. Amen? Walang percentage ang tao na pwede niyang gawin para ma-save siya. Wala siyang i-contribute, magtiwala lang siya dito sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Amen? Napaka-simple. Oo. Ito yung kaligtasan natin ngayon sa ating panahon. The gospel of the grace of God. Kaya sabi ni Paul, how that Christ died for our sins, He was buried, sabi niya, mga kapatid, for I delivered unto you first of all that which is I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day, according to the scriptures. Oo. Napakaliwanag mga kapatid, na ating makita na ang gospel of the grace of God ay kay Apostle Paul lang gi-reveal. Okay? At take note, this is after the cross. Iba ang gospel dito before the cross, and dito mga kapatid, the gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God. Romans 1:16. Tingnan niyo po. Ating binasa kanina. Romans 1:16. Ano sabi ni Paul?
Romans chapter 1. Chapter 1. Okay, ladies, once again, pakibasa. Ready, go. Oh. Paano sila masave? Anong sabi ni Paul? Anong gawin nila? Okay? To everyone. To, it is the power of God. Ang gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, take note, unto salvation, to everyone, every individual, every person that believeth. Amen? Magtiwala lang, kapatid. Mag-believe lang sa gospel, sa ginawa ni Jesus Christ. Anong resulta? Maligtas po. Chapter 3, verse 22. Romans 3:22. Okay, to 24. Okay, let us read. Read it, go. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. 24, being justified freely by grace through the redemption that is in, underline the word, that is in Christ Jesus. So paano ka na-justify? Through Jesus Christ. Okay? Freely, mga kapatid. So I hope na may itong mga verses na ito ay enough na po na magpapatunay, mga kapatid, ng ating kaligtasan is purely by grace alone. Okay? By grace alone. No? Grace alone or faith alone. Dito, faith along with works. Dito, faith alone. Hello? Amen ba? Oh, iba po yon. Ito, may kasamang works. Kasama ang works. Dito, wala ng works. Kaya iba po yung James Bad. Kasi sabi ng James, faith without works is dead. Hindi yun para sa atin. Ang mga Hudyo yun kasi dapat mayroon silang works. Dapat i-prove nila. James is 12 tribe of Israel, chapter 1, verse 1. Hindi yun para sa atin. Kaya ang iba gabais, tingnan mo, pastor. Tanawa pag walay works, oh. May verse, oh. Ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. O brad, tuo man ko dira. Agree man ko dira, pero ang tanong, para sa iyo ba yan? Sa atin ba yung panahon? Dapat marunong tayo doon. Oo, mga kapatid. Amen? Kasi ang mga Hudyo, they are required, mga kapatid. They were required. So take note sa atin, sa ating gospel of the grace of God, wala na tayo gi-required ng works. Kaya ang works na ni Jesus Christ. Kaya may pastor, nakulbaan ang, ano mga kapatid? Ang host pastor. Oh? Dili kumutuo nga ang kaligtasan, dili binuhatan. Mali na. Kaya ang kaligtasan, buhat. Buhat. Kaya ano nasabi doon, nagasabi na, dili makaligtas ang binuhatan, mali na. Ako, pastor, gapati ko ang kaligtasan, buhat. Buhat yun, magbuhat. Pero buhat ni Kristo. Oh, kulbaan ng pastor. Tapos na rin karon. Ano ko ni paglubang di mga membro ko. Magibalik-balik niya. Buhat ang makaluwas. Kasi nagsulti nga dili buhat makaluwas. Wala na, mga membro ay tapos na nila ron. Pastor Bad, garalain na siya daw. Sala niya kung ikuwang speaker, how? Oh. May nalang naumpawan. Buhat ni Kristo, dili mo! Ay, salamat. Oh, ay, salamat. Tama man po, amen? Buhat ni Kristo, dili aton. Oh, buhat makaluwas, pero buhat ni Kristo. Oh. Pero why na, ang kulba, di na mabayran. Ang kulba sa pastor. Tapos, paano ko nilubago na? Paano ko nipaumpawan ni mga membro? Kay, why na, buhat na makaluwas? So, dapat maliwanag. Amen? Praise God. Okay, so, kulang tayo ng oras. But sige, i-insert ko na lang. Next, bad, another gospel. Ikatatlo na gospel, bad? Another gospel. Gospel of the kingdom, ibang salvation. Alright.
Next, mga kapatid, is another gospel. Pangatlo is another gospel. Another, okay, gospel. Another gospel. Okay, na-mention po kanina ni Paul. Galatians chapter 1, verse number 6 and 8, 6 to 8. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Galatians chapter number 1. Galatians chapter 1, verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So, gimension ni Paul may another gospel. Now, paano matawag na another gospel? Okay. Take note, dali lang, gospel plus, plus work. Anything, mga kapatid, na idagdag mo sa gospel, ay makonsider siyang another gospel. Hello? Diyan pa tayo? Gospel plus baptism, considered another gospel. Gospel plus church membership, that will be another gospel. Gospel plus 10 commandments, another gospel. Anything na idagdag mo sa gospel, ano ang gospel? The death, burial, and resurrection. So tandaan natin ba ano ang gospel? Good news or the death, the burial, and resurrection. Anything na idagdag mo sa death, burial, and resurrection will be considered another gospel or perverted gospel. Hello, amen? Look at verse number 8, sabi ni Paul. Tingnan niyo ang verse number 8. Giwarningan niya ang taga-Galatians, mga kapatid. Sabi niya, verse 7, which is not another gospel, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. I-pervert nila, may mga tao na pupunta sa inyo, sabi ni Paul, sa pag-alis ko, mag-ingat kayo, mga Galatians, kaya may mga tao na i-pervert nila, i-twist nila, dagdagan nila ang gospel na itinuro ko sa inyo. Ang gospel ni Jesus Christ. So marami na ngayong mga perverted gospel. Hello, amen? Na iba ang salvation. Hindi na kay Jesus Christ, hindi na yung gawa ni Jesus Christ, kundi yung sariling gawa na nila, yun na ang kanilang, doon sila nag-trust na makaligtas sa kanila. Mabuting gawa. Now, like I said kanina, yung example ko kanina, mga kapatid, okay, ito. Dito is creator. Past. Eternity past. Eternity end. Okay. Dito po sa panahon ni Adam, creation. Tapos, dito is crown. Ano? Dito is cross. Cross. Tapos dito, crown. Ano ito, mga kapatid? Okay, dito sa cross. Tapos dito, gawin lang natin okay, curse. So dito po, sa gospel of the grace of God, is cross. Ito, ang perverted gospel, tawagin natin curse. At dito po, mga kapatid, okay, sa coming, is crown sa everlasting. Palagay natin, doon sa everlasting gospel. Everlasting gospel, crown, creation. Okay, before the cross.
Now, kung itong cross, ilagay mo siya dito na gospel, itong cross, ang cross, ilagay mo dito, matawag siyang perverted gospel. Ito na siya, cursed na siya. Kung ang cross din na gospel, ilagay mo dito sa everlasting gospel, matawag din siyang perverted or cursed gospel. So dapat meron siyang timeline. Ito ang tawag timeline. Dito, iba ang gospel. Dito sa ating panahon, church age, iba ang gospel. May specific gospel. Dito sa tribulation, meron din siyang specific na gospel. So di natin pwedeng i-interchange. Dapat nakalagay siya kung saan siya dapat. Okay? Gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, another gospel, and then dito, sa tribulation, which is, sabi ng Bible, the everlasting gospel. So dapat, dito mga kapatid, like I said, anything na idagdag mo sa gospel will be considered perverted or considered another gospel. Another gospel. Amen? Oo mga kapatid. Kaya, isituate natin ngayon, ano bang gospel ang dapat? So, make sure na ang ating gospel na i-present sa mga tao, every time tayong mag-soul winning, dapat pure gospel. Amen? Mga kapatid, na walang ibang makapagliligtas sa atin, but purely ang work ni Jesus Christ. Purely work ni Jesus Christ, mga kapatid. And of course, like I said, ang pang-apat, tapusin na lang natin ito, yung everlasting gospel. Na-mention ko na ito kanina? Na-mention ko na kanina, Brad? Everlasting gospel? Okay? Para next Sunday, iba naman ating topic. Okay? Everlasting gospel. Na-mention natin kanina, nabasa natin. Okay? Dito po sa Book of Revelation. Book of Revelation, mga kapatid. Okay? Revelation, and we will close with this, chapter number 14. Chapter number 14, verse 6 and 7. Verse 6 and 7. Chapter 14, verse 6 and 7. And I saw, si John, nakita niya, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of this judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Ano ang salvation nila, Brad? Anong salvation sa everlasting gospel? Matthew 24. Oh, dito na. So, ang Matthew 24, hindi pala yan sa atin. Hello, amen? Hindi yan para sa atin, Brad. Tribulation yan. Para yan sa tribulation. Oh, look at verse number 13. Verse number 13. Verse 13, 24, 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So, endurance na. At ano pa, Brad? Verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, Brad, itong sa verse, this is the time na i-preach na ang gospel sa tribulation, Brad. Lahat ng mga tao, Brad, makarinig na ng gospel. Dito na ma-fulfill, Brad, na ma-preach ang kingdom, tawag niya, gospel of the kingdom of God. Okay? Ngayon, di pa ito. Kasi na-postpone. Take note. Okay. Now, dito sa, dito mga kapatid, sa gospel, okay, kingdom offered. Kingdom offered. Dito, mula dito, mga kapatid, papunta dito, kingdom offered. Gi-offer na ang kingdom. Genesis pa lang, mayroon ng program na prophecy. Kingdom offered. Okay. Dito naman, dito. Pagdating dito, kingdom is at hand. Kaya ang preaching ni Jesus dito, kingdom.
Okay. Kingdom is at hand. Okay, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kingdom is at hand. Sa tribulation period, kingdom reoffered. Kingdom reoffered. Kasi nga, gireject nila eh. Gireject nila dito si Jesus Christ. So pagdating sa tribulation period, mga kapatid, i-offer naman. Kaya ang preaching, kingdom pa rin. Nakuha niyo, Brad? Kingdom pa rin ang preaching doon. Hindi gospel of the grace of God ang preaching nila. Pagdating dito, mga kapatid, dito sa millennium, ito nang tawag, kingdom established. Kasi literal kingdom talaga. Literal, visible kingdom ang para sa Israel na program. Literal, makita, visible, meron silang king. Okay? While dito, kaya sa preaching Jesus Christ, repent for the kingdom is heaven, is at hand. Is at hand. Tapos gireject nila, gipatay nila si Jesus Christ na supposed to be Messiah nila. So dito naman sa tribulation, re-offer na naman. Mag-believe sila kay Jesus Christ as Messiah para ma-save sila. Pagdating dito sa millennium, established na ang kingdom. Diyan na, literal si Jesus Christ mag-reign as King of Kings and Lord of Lords doon sa Jerusalem, sa Israel, during millennium, 1,000 years ni Jesus Christ. Amen? So dapat ba maintindihan natin, yan ang timeline. Kaya dapat ang ating sign, cross. Pag meron kang cross, madali mo na lang ma-identify. Anong kingdom, anong gospel, meron tayo dapat ngayon sa ating panahon. Now, tanong, are you saved? Amen. Pangalawa, anong salvation mo? Paano ka na-saved? Siyempre, pastor. Kadugay na ako nabaptize. 10 years na ako nabaptize. Hindi gyapon saved. Mamangkot ka pa, nabaptize na ko. Oy kapatid, pag sure. Amen? Kay base ng imo nga gospel, what? Gospel of the kingdom. Okay, ang imo gisaligan, baptism. Hello, amen? I-double check ang salvation mo. Kay basin ba, mag-expect ka nga saved, pero ang imo gali salvation, iba, mga kapatid, hindi gospel of the grace of God. Gospel of the kingdom. O baka someday, maghintay ka pa ng everlasting gospel. Na mas lalong mas mahirap doon. Amen? So, hayop, madagdagan pa natin ito next meeting sa Sunday afternoon, mga kapatid. Amen? Praise God. Tayo po tayo, please. Shall we stand? Father God in heaven, salamat, Lord, ngayong hapon. Salamat sa lesson na aming na-learn about 4 kinds of gospel. Na, Lord, dapat ma-identify